10 months ago, gumawa nga ako ng video comparison tungkol nga dito kay Epson 5290 versus Brother Printer 720. At mga tropa, lagi kong sinasabi sa inyo, kung working sa inyo yung isang bagay, ituloy-tuloy nyo lang kung dyan talaga kayo nasanay. It doesn't mean naman na kung working sa iyo yan, maaaring working din sa akin. Depende yon mga tropa, at depende sa mga taste ninyo at sa mga gusto ninyong ma-achieve na mga output. Kaya naman lagi ko tong sinasabi, hindi porket working sa akin na maganda si Epson, para sa inyo na parang pipilitin nyo na maganda sa inyo para si Epson. Baka mamaya mas gusto ninyo yung mga features neto ni Brother. Kaya naman tinutulungan ko kayo, bawat specs ipinapaliwanag ko sa inyo kasi wala namang nagpapaliwanag ng mga ganito sa ating YouTube dito. Even the price mga tropa, or yung mga ilang matataas na may followers dyan or mataas na subscribers, hindi nila tinatalakay yung mga specs ng mga ganito, even mga price, kasi medyo meron silang mga tinatago dyan. Kaya naman, eto talaga yung adhikain ng channel natin. Kaya research is the key talaga. Speaking of research is the key, may nag-comment nga sa atin kani-kaninang umaga lang, sabi niya dito, no, pero bago ang lahat, i-shoutout muna natin siya. Ito yung kanyang YouTube channel, si Rose Orain. Ewan ko kung ayun yung pagkakabasa talaga or tamang pagkakabasa nung kanyang username, pero sabi niya dito, "Sir, wag mong siraan ang Brother Printer." Na which is wala naman akong sinasabing or pagkakasira na sinishare. Talagang sinasabi ko lang kung ano yung na-experience ko dyan sa Brother na yan tungkol sa mga cons niya. Halimbawa, nagdodoble-doble yung kuha ng papel and napakahirap talagang bulat-latin or alam nyo yun na disassemble, baklasin, napakahirap talaga. Ewan ko kung pinanood niya ng buo yung video or talagang tatanga-tanga siya na nag-comment na lang kagad. Hindi ko alam kung tinapos niya, pero anyway, ito yung comment niya. Sabi niya dito, mag-research daw ako dun daw sa Middle East kung saan siya siguro nagtatrabaho. Ewan ko, baka isa to sa mga merchandiser sa Middle East or kung saan mang lupalop ng mundo. Pero sabi niya dito, hindi daw mabenta ang Epson dun sa store siguro na pinagtatrabahuhan niya, and Brother Printer daw yung ink tank na number 1 dun sa kanila dahil daw matibay. And eto nga, sabi niya, sa store daw nila isang araw, number 1 daw ang Brother Printer, number 2 naman daw ang HP, and number 3 daw ang Canon, and number 4 naman daw ang Epson. Mga tropa, kumbaga parang nasa dulong-dulo yung Epson printer dun sa Middle East, kung saan mang lupalop etong si Rose kung saan siya. And sabi niya nga dito, ang Epson daw kasi ang problema yung paper tray niya. Mga tropa, unang-una, nasa Middle East ka. Ako, nagbablog ako dito sa Pilipinas. Di dyan ka mag-business sa Middle East. Di Brother Printer yung bilihin mo dyan. And kapag ka nakauwi ka na ng Pilipinas at meron kang planong magsimula ng printing business, di Brother Printer din ang gamitin mo dito sa Pilipinas kapag magsisimula ka na at mag-offer ka ng mga vinyl sticker using your Brother Printer. And tignan natin, kausapin mo ako, mag-comment ka ulit dyan, balikan mo ako kung medyo natuto ka or kung medyo meron kang nakuhang idea dito sa panonood dito sa aking channel. At kung magsisimula ka naman ng printing business mo talaga, 100% babalik ka dito sa channel ko. Kung hindi naman, okay lang, 'di ba? At least matututo ka mga tropa, kasi iba yung location mo kung saan mo sinasabi na number 1 yung Brother, iba naman yung location ko kung saan para sa akin talaga okay na okay si Epson. And inuulit ko, kung working sa inyo yung Brother Printer, ituloy nyo lang. Kasi may mga pros and cons talaga yan mga tropa, bawat brand ng printer. And basahin natin saglit yung mga nagko-comment dito sa aking ginawang content nung mga nakaraang buwan or kung kailan man to. Diba? Unahin na natin etong si Tony. Sabi niya dito, meron daw siyang Brother Printer T700 and ginamit daw niya ito simula August 2015 hanggang September 2024. And okay naman daw na ginagamit niya for more than 9 years nga daw. Personal use lang niya yung printer na yon, hanggang netong nakaraan daw in-upgrade niya, nagpalit na daw siya ng 720 na printer.
printer. Brother pa rin to mga tropa kasi nga daw luma na yung printer na ginagamit niya kaya bumili siya ng bago. And sabi pa niya dito, Brother printer nga daw, Japanese brand nga daw yan. And ginawa din daw dito sa Pilipinas. So ayun na nga, and eto pa yung isa sa mga tinanong ko sa kanya. Tinanong ko siya kung original ink lang yung ginagamit niya kasi yung lifespan ng 9 years talagang hindi biro yun. At talagang sinabi nga niya dito, genuine ink lang daw talaga ang ginagamit niya kasi yung Brother printer sobrang selan niyan when it comes sa mga alternative ink na mga gagamitin nyo. Sa totoo lang. Kaya eto, nalaman ko nga dito na original ink lang yung ginagamit niya at syempre sa talagang kilalang store lang talaga siya bumibili. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit tumagal yung printer niya ng ganyan. And eto pa nga, napakadaming nagko-comment dito. Siguro gagawan natin to ng specific na content yung mga nagko-comment tungkol sa Brother and Epson. Kuha na lang ako ng mga konti pa. Sabi pa dito ni Tony na ayun nga, original ink lang yung ginagamit niya from Octagon. Biruin nyo yun, kaya talaga hindi na ako nagtaka na talagang tatagal yung printer niya. And sabi niya nga dito, eto nga, na-experience nga rin daw niya na yung kanyang printer kumukuha ng dalawang papel. Kasi nga daw, nag-print siya ng photo paper or yung mga makakapal. Isa yan sa mga issue na shinare ko sa inyo dito. Baka ito yung sinasabi neto ni Rose na kasiraan daw dito tungkol kay Brother printer. Kumbaga, yung pack check ko, kasiraan na daw yun. Sobrang tanga mo kung ganyan ka mag-isip mga tropa, no? So, lawakan nyo yung pag-iisip nyo kung manonood kayo dito sa channel natin. At eto pa nga, may nag-comment din etong si I.M. Kelly Santos. Sabi niya dito, I love both Brother and Epson, pero so far, pansin nga daw niya, tibay-wise, mas matibay daw si Brother. And, ayan yung paniniwala mo, hindi kita pipigilan dyan, di ba? And eto pa, sabi niya dito, mas matipid din daw sa ink, pero i-printing, gusto daw niya yung parang pinaka-output daw siguro ni Epson. Ayun, no? So, ayun yung mga details na trip ninyo kasi nga, iba't ibang tao, iba't iba yung mga panglasa niyan mga tropa. And eto, no, last na lang natin, sabi dito ni Motobin, bakit ngayon lang daw ako naglabas ng ganitong content kung saan nakakuha na daw siya ng Brother printer. Sabi niya dito, salamat daw sa videos ko kasi nawawalan siya ng doubt sa Epson. Sa susunod daw na bili niya na printer, Epson na daw yung bibilihin niya. Eto nga ngayon, no, mga tropa, eto pa yung follow-up niya na comment. Sabi niya dito, sa printer daw na meron siya ngayon na ginagamit, Canon, and etong Canon na 2730 at Brother 820, hindi naman daw siya nagsisisi. Wala lang daw talaga siyang idea, kaya daw siya bumaksak sa mga printer na yan, na which is talagang diyan kababagsak sa mga printer na yan kung wala ka talagang idea. May mga realization nga din daw siya or may mga knowledge siya na nakukuha sa mga real talk natin dito. At ang importante daw ay hindi daw siya nabudol dun sa kumikidlat-kidlat daw na vlogger. Which is a good thing mga tropa, no? And hindi naman daw siya lugi sa pricing. Ayan yung pinaka-importante, yung pricing. Kasi napakamahal mo binili yung mga printer mo and baka mura mo lang binibenta yung mga output mo, diba? Yan ang napaka-importante. And sinabi ko dito, no, tinanong ko siya na, ayun nga, Brother printer yung ginagamit niya. And sabi ko pa, masasagot mo naman siguro na sa tingin ko, tumpak lahat ng sinabi ko. Kumbaga, yung mga sinabi kong cons or yung mga pangit or sa napapangitan ako kay Brother, kasi gusto kong i-confirm kung ano yung mga na-experience ko, kung na-experience din neto ni Motobin. Sabi niya, oo pards, sa pool na sa pool. Nalalaman daw niya yung dapat niyang malaman sa printer na mga sinishare ko. Kasi yung mga sinishare ko din dito, na-experience ko din yan, diba mga tropa? So ayun, unang-una yung mga cons, panoorin nyo na lang yung video na to. And next natin mga tropa, eto si Insan, painggan lang natin. And meron siyang isinare din dito tungkol naman kay HP. Sabi niya dito, meron siyang 20 years ata na experience bilang printer technician and eto may isi-share siya. Also there. So this is my advice, do not buy HP SmartInk 580, buy any other printer, Canon, good model, or HP Laser. If you are going to buy Inktank printer, I do not recommend you. Hope you understand my message. If you have any other question, you can ask down in the comments. I will reply your question. Thank you for watching.
Eto mga tropa, ano yung mga maliliit na detalye na ganyan? Eto no, sa HP brand naman to, yan pinapanood ko din yan habang dating nagsisimula pa lang ako. Kaya naman, autopass talaga ako sa mga ganyan kasi yung napakaliit na detalye na mga sinasabi nila. Sabi niya dito, do not buy yung ganitong printer daw kasi napakasirain. And kung bibili ka daw ng printer, Canon printer daw yung bilihin mo or HP printer. Pero syempre para sa akin, hindi ko yan maa-adapt kasi nasa ibang lugar siya. Hindi siya nasa Pilipinas. 'Di ba? Nasa ibang bansa siya. So ganito din yung comment ko para dyan kay kung sino man yung Poncio Pilato niyan, si Rose, 'di ba? Magkaibang country, magkaiba yung pwedeng mangyari diyan. And eto, move forward tayo dito. Tuwing merong mga tropa na magpapa-repair sa akin, hindi ako nakakita usually na mga nagre-repair na mga brother dito na printer. Usually nakakakuha ako sa mga insan, sa mga videos ng mga insan natin dyan somewhere out there. Alam nyo naman siguro yung mga tinutukoy-tukoy ko dyan, yung mga ganyang mga sulat-sulat, no? Usually sa mga insan ako nakakakuha talaga ng detailed na detalye. Kasi yung mga kapwa Pilipino natin, yung mga technician dyan, syempre hindi nila sinashare yung mga knowledge din nila dyan, and thankful naman ako sa mga nagsishare talaga ng knowledge. Ayun, kaya naman, talagang hindi ako bumibili ng brother printer kasi nagsasearch din ako dati habang nagsisimula ako. Nakikita ako the more na napakaraming sira nito, nakakatakot naman bilhin to, and which is same way din na tungkol kay Epson. Yun nga lang, kay Epson napakadaming mga replacement, pwede ka nang bumili ng nandito, nandyan, nandun, and ang daming nagme-message sa akin na nagba-brother printer daw yung gamit nila, and nung dinala nila sa service center, o-orderin pa rin. Napakatagal, 3 buwan na daw yung printer nila sa service center, nandun pa rin, hindi ma-repair. And same way din kay Epson, ganyan din yung nangyayari kapag yung mga Epson printer mo na binili yung mga latest model. Kaya I highly recommend na bilihin ninyo na mga Epson printer model yung medyo established niya sa market, or meron ng mga replacement dyan na alam nyo na mabibili nyo kung saan-saan, 'di ba? Kaya napakaganda talaga ni Epson, mga tropa, inuulit ko, for printing business talaga, napakaigay na meron kang mabibiling mga pangpalit-palit kung merong nasisira. So eto, move forward tayo. Epson 5290 versus 720. Halos magkadikit yan Eto yung medyo nagmamatch. And tignan nyo yung presyo. 14,000 almost etong 5290 and 14,000 etong brother printer din. Halos magkadikit yung presyo nila. Hindi nagkakalayo. Iisang store lang to. And regarding naman sa output mga tropa, hindi rin nagkakalayo yung print resolution nila. 'Di ba? And may nag-comment nga doon, sabi mas nagagandahan sila sa output ni brother kasi hindi naman din halos nagkakalayo. Tignan ninyo mga tropa yung detalye nito. The more na mas mataas yung value ng maximum resolution, the more na mas malinaw yung magiging output ninyo. So halos hindi nagkakalayo talaga. So ang pros neto ni brother printer, mabilis talaga siyang mag-print kasi parang around 16 yung kanyang speed. Eto mga tropa And sa experience ko din, napakabilis din talagang mag-print niya ni brother. Ang ayoko lang dyan, napakaingay niya, yung rinig na rinig mo yung kanyang pagpiprint, yung yung pagkakaganon talagang para sa akin napaka-annoying mga tropa. Ayun lang talaga yung na-experience ko dyan. Napaka-ingay kung ikukumpara mo dito kay Epson. Pero di hamak talaga na mabilis yung kanyang print. Tunay naman talaga na-experience ko, and nandito mismo sa specs nila sa internet, mas mabilis talaga yung print neto ni brother dito sa model na to. And sa price nga, hindi siya nagkaalayo. Pero kung patipiran ng ink or pamurahan, mas mura naman na di hamak etong Epson. Eto yung kinagandahan kay Epson mura talaga siya sa market. Kaya patok na patok siya dito sa Pilipinas para makapag-business ka. Kasi syempre, bakit ka bibili ng sobrang mahal na item kung i-cater mo naman siya ng mura? Kaya eto yung mga pros neto ni Epson. Unang-una, mura, at syempre, pasok na pasok sa budget nating mga Pilipino. And eto naman, yung brother printer, may makikita ka na mura.
Pero it doesn't mean na original yan. Mag-iisip-isip ka, hindi porket mura ay original, and hindi naman porket sobrang mahal na mahal or overpriced, original. Maaaring inuuto ka lang nun. Tignan nyo, ang Magenta 164 sa hindi kilalang store, and kung may mga nilalagay sila dyan na official store, malamang sa malamang baka inuuto ka lang yan. And eto sa GWPC, nakakarami na sa akin to ng endorsement, no? Baka naman, no? So eto, no, Magenta 495 yung isa, 'di ba? Kung ipagtatapat-tapat nyo, siguro naman marunong kayo mag-subtraction, addition, division. Nag-grade 1 naman siguro yung mga nanonood sa atin ng mga tropa natin dyan. Syempre, mas mura yung Epson, di ba? And kung tatanungin nyo ako kung gaano kadami yung nagiging output niyan, nakadepende yan mga tropa sa mga ipiprint ninyo. Hindi naman porket nakita nyo yung page yield or kung nakita nyo na 7,000 yung kaya niyang i-output, ayun na yon. Maaaring hindi or malapit lang doon. Kasi depende sa output na ipiprint ninyo, depende sa mga data ninyo. So, ayun, no, move forward tayo para medyo hindi humaba yung vlogs natin. Eto, no, nag-search tayo ng contest sa internet kasi sabi nga na ito ni Rose, mag-research daw ako. So, eto, konting search natin, merong isang blog or page dito sa internet. Sabi niya dito, no, eto nga yung parang nakuha niya na best printer daw sa UAE or Saudi Arabia. Eto, yung mga brother printer, Canon Maxify, etong mga Canon Pixma, etong mga brand na yan. And mga tropa, kung gagamitin nyo yung mga brand na yan dito sa Pilipinas, tapos yung offer ninyo na photocopy, print, 3 lang, 5 piso lang, napakamahal ng mga ganitong printer. Kaya naman, talagang number 1 dito sa Pinas. Eto sa feeling ko lang number 1 talaga sa Pinas, Epson, kasi napakamura niya, patok na patok talaga. Kahit na meron ka 4,000, makapag-start ka ng printing business dito 'di ba? And again, Rose, comment ko sa'yo, number 1 yung brother dyan, sabi mo, di dyan ka mag-business, no? Mag-brother printer ka dyan. And kung nandito ka na sa Pilipinas, balikan mo ako kung meron kang printing business na sisimulan, na kahit na Xerox lang, no? Tuloy-tuloy mo lang yan. And eto nga, no, medyo mabilisan tayo. Google tayo saglit, mag-search nga daw tayo The most popular printer brand nga, eto yung hierarchy niya, no? So, unang-una, HP, Canon, Epson, brother. Nasa pangatlo, yung Epson, nasa kulela at yung brother. And sa totoo lang naman kasi, usually sa mga private sector or sa mga company, HP yung mga ginagamit nila, yung mga yan. Kasi may mga pautang yan Or yung monthly yung bayad, and syempre napakamahal ng mga HP na mga printer. Sa totoo lang, dati nung nag-OJT ako, kung hindi ako nagkakamali, HP yung gamit namin, laser printer. Laser printer yung gamit namin noon. Talagang ang bilis mag-print mga tropa. Parang isang kidlat lang, lumalabas na yung papel, tapos makikita mo yung papel at mararamdaman mo mainit kasi laser printer yung gamit Ewan ko kung na-experience yun na gumamit ng laser printer, pero napakamahal ng mga ginagamit para makapag-print nun. And kung gagamitin nyo sa pangnegosyo yan dito sa Pilipinas, tapos ang singil ninyo 2 piso, 3, ewan ko na lang, di ba? Kung makasurvive kayo. And syempre, lahat ng mga brand na to, meron niya mga pros and cons, di ba? Lalong-lalo na sa mga aesthetic, yung napakaganda ng itsura, di ba? So, move forward tayo. Nag-ask ako dito kay ChatGPT. Hindi ko alam kung gumagamit kayo ng ChatGPT, no? Pero nowadays, talagang kung ano yung pwede ninyong gamitin na resources, gamitin nyo sa pagre-research ninyo. Kasi napaka-importante na sumasabay kayo sa technology. Yung hindi kayo napapag-iwanan, alam nyong gamitin yung available na technology dyan sa kinatatayuan nyo. And sabi ko dito, bigyan niya ako ng detailed graph ng showing ng market shares nung 2024. And nakikita nga natin dito, nangunguna talaga yung HP. Tumaas yung market share nila ng 32% and number 2 yung Canon
And number 3, yung Epson, tumaas din ng 23%. And kahit papano naman, yung Brother Printer din, tumaas din ng 15%, di ba? So, ayan yung mga details. So, next natin dito, sabi ko naman dito, top printer purchase naman in the Middle East ng 2024. Nakita natin na napakataas din talaga nito ni HP kasi nga usually sa mga private sector, sa mga company dyan, yan yung mga ginagamit na mga printer. Usually yung mga laser printer na kamamahal, 'di ba? Kaya naman, syempre, ang dami nilang mga usual na nabebenta, 'di ba? Kasi ilang company ang meron din dyan sa Middle East, di ba? So, ayun. And next naman, yung Canon and next yung Epson na eto yung mga average price nga nun. So, sino maalaman yung gumagamit nito? Usually yung mga tayo na mga locals din or mga locals sa kanila, yan yung mga talagang affordable eh. Pero, syempre, mas affordable sa kanila yung Brother Printer na sinasabi nga ni Rose na top 1 nga daw sa kanila kung saan man siyang lupalop ng mundo. Pero, ayon dito sa detailed neto ni ChatGPT, etong si ChatGPT, lahat ng possible na data ginagather niyan sa internet, and nakikita natin dito nasa pang-4 siya, 'di ba? So, ayun, kayo na lang ang humusga kung paano din kayo magre-research, no? And kung hindi kayo naniniwala, subukan nyo din na mag-search kung ano talaga yung mga hierarchy niyan, or kung yung graph niya, kung ano yung mga number 1 sa ngayon, 'di ba? Para mas maliwanagan kayo. So, eto, no, nakita ko pa dito, may mga type pa ako dito ng mga detalye. The most purchased nga daw na printer brand in the Middle East, including na din daw yung Africa. Ito yung time frame, no? 2023-2024. Ito, yung mga brand, number 1 talaga, etong si HP, largest market shares and shipments. And number 2, si Canon, strong presence, no? Ito yung mga notable info. Ayan, and ito, thriving with ink tank models, no? And eto, nasa lower bracket, mga tropa, etong si Brother. Pero, still present pa rin naman, pero behind top 3, 'di ba? Ilan na yung ginather natin na data na yon, no? Pero nasa pang-4 pa rin talaga si Brother Printer, mga tropa. So, eto naman, may kinweri rin ako na mga details na gustong malaman. Consumer, usually tayo yan, and usually mga private company, yung mga malalaking offices or mga malalaking kumpanya, and yung mga SME or yung mga small, medium or small micro enterprises, no? Parang ayan yung pinaka-ibig sabihin yan eh. Kasi yung internet ko, naka-SME yung inabil ko eh. Kasi nga dati may computer shop ako. And eto, no, consumer and for home use, inkjet, single function, and ink tank, eto yung usually na ginagamit, Canon or etong Epson. And alam ko, kinweri ko dito sa Middle East part to, mga tropa. At mga tropa, napakadami ding nagme-message sa akin na mga nandyan sa Saudi Arabia or kung saan parte ng Middle East na ayun nga, may mga gumagamit pa rin ng mga Epson, napakadami, pero nakikita ko walang mga brand daw na mga pigment or napakahirap humanap ng pigment na gagamitin nila dun sa printer na yun, kaya usually nag-i-stay sila as original. And may mga pigment naman, pero syempre ibang mga brand. Kaya ang ginagawa nila, yung mga tropa natin na nasa abroad, nasa Middle East, nag-shipping pa from Pilipinas. Kumukuha pa sila dito ng mga Hansol, Kuyi, iTech, pinapadala kung nasaan man sila. Kasi merong nagpapaguide sa akin. Yung mga nagpapaguide sa akin nun, nagbibigay lang sila ng TF na almost 1,000 lang, ganon. And ginaguide ko sila. Ayun nga, nasa Middle East sila. Ganon yung ginagawa nila kasi hindi sila nakakuha ng pigment. Kasi iba yung sistema dun eh. Parang nag-i-stay sila as is kung ano yung ink. Kaya naman, ayun yung ginawa ng mga tropa natin. Anyway, eto yung mga detalye niya na nakikita naman natin dito sa ChatGPT. And eto naman for business, eto usually inkjet and color laser printer. Ayan yung mga usual na ginagamit, no? And kung nasa private company kayo sa ngayon, kung nanonood kayo sa akin, usually ang ginagamit din talaga natin HP, and sa totoo lang dun sa company na pinasukan ko nung uli, Brother Printer yung ginagamit din. Legit, mga tropa. And sa mga western, ayan, na-audit ko rin kasi yan, yung mga ganyan nakikita ko, Brother
printer din yung ginagamit nila. Pero sa mga ibang private sector, mga tropa, pag pumupunta ako sa company nila, nakikita ko mga HP printer talaga, mga laser. So ayan yung mga detalye na research natin, 'di ba? At eto no, sa consumer nga mostly Epson talaga yung mga top brand dyan and Canon. Kasi nga yung HP napakamahal eh. 'Di ba? Biruin mo, may makakabili ka ng HP na around 80,000, 100,000 tapos ang benta mo sa Xerox piso 2, 'di ba? Paano kakikita doon? Kaya naman tayong mga consumer or yung tipong magbi-business dyan, kailangan talaga natin yung mababa lang yung presyo at magbilis yung return ng investment natin. Paano ka mamumuhunan ng 50,000 kung yung benta mo naman piso-piso 2, 'di ba? Baka sira na yung printer mo, hindi mo pa nabawi eh. And may mga tropa naman tayo na gumagamit ng Canon Maxify, mga around 25,000 yan, 30,000. And ang ginagawa nila, mga souvenirs. Syempre sa mga souvenirs, hindi mo naman mabebenta ng piso yan. Usually 30, 40, 50, 'di ba? Kaya kayang-kaya nilang makasabay. Even mahal yung Canon Maxify kasi yung ink niyan 1,000 ang isang kulay, mga tropa. Do the math. Kayo na lang mag-search, no? And dito sa part na to, no, parang nabura na sa isipan dito yung brother eh. Pero anyway, ito pa pala, no, yung brother na model na to. Wala akong idea sa brother model na to, no? So, ayun, no, sana naliwanagan din kayo. Pero shoutout pa rin kay Rose, kung nasaan ka mang lupalop sa Middle East, subukan mong mag-business dyan, brother printer ang gamitin mo, diba? Kasi nandiyan ka eh, top 1 dyan eh. And kung nandito ka na sa Pinas, sana ma-message mo rin ako ulit kung napagsimula ka na, no? Kasi syempre, ibang country yan and ibang country dito. Ayun lang yung gusto kong i-point, no? Bawat country may mga kanya-kanyang meta, or kung ibig ko sabihin eh, may mga kanya-kanyang trip dyan, 'di ba? And syempre, yung mga presyo-presyo. Sa mga hindi nakakaalam kung anong mga bansa yung Middle East, no, eto, no. Ayan, yung mga naka-highlight na yan, no. Saudi, Egypt, ayan. So, siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Alam ko medyo mahaba na yung content natin. Pero no, gusto ko lang i-clarify na hindi number 1 ng brother, mga tropa. Hindi. So, shoutout din sa mga nanonood sa atin dyan sa Saudi Arabia. Meron tayong 232 viewers. Siguro, isa na to si Rose kung saan ka man. At sana balitaan mo kami kung makakapagsimula ka ng printing business, no? Kung meron ka mang kahit na photocopy or Xerox or print lang pagkabalik mo ng Pilipinas, no? And shoutout sa mga tropa natin na nandyan sa Middle East, parang si Boss Jim, ayan, and yung mga iba nakakalimutan ko, no? Pero napakadaming nagme-message sa akin na gusto nila na pagbalik nila ng Pilipinas or pagretiro nila, magsisimula nga sila ng printing business. And I highly recommend, kung into printing business talaga kayo, go for Epson printer. Pero kung gusto nyo talaga si brother printer, i-go nyo lang, 'di ba? Ayun lang naman. And as times goes by, malalaman nyo yung pino-point out ko. So, dito na lang natin tapusin talaga to. Message sa mga gustong mag-avail ng template natin or Canva Pro. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye! Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa